Naalala mo ba yung insidente sa Belfast, Northern Ireland, ilang linggo ang nakalipas, kung saan sinubukan ng Aprikanong migrante na pugutan ng ulo ang isang Scottish na lalaki? Nakita natin ang kaguluhan doon at sinabi ng lahat, tingnan ang mga ekstremista. Hindi ako magsisinungaling sa'yo. Sa tingin ko, magiging mas at mas radikal ang mga lipunang kanluranin at hindi nila kasalanan yon. Dahil dito, nagiging ekstremista ang mga lipunang kanluranin. Kaya ngayon, sa Glasgow, may mga kaguluhan na nangyayari sa Glasgow ngayon. Kahit nasa isang maliit na lugar lang na tinatawag na Crane Hill o Cranhill sa Glasgow. Panuorin mo ito. Bago ko ipakita ang mga video, ipapaliwanag ko muna kung bakit ito nangyayari. Tingnan mo ito. 357 na kaso ng panggagahasa sa Glasgow araw-araw. 350 pasensya na, isang taon. 357 na kaso ng panggagahasa sa Glasgow sa loob ng isang taon. Halos isa na yan kada araw. Dati ligtas sa mga kalsada natin. Dati, nakakalakad pa uwi ng walang takot ang mga babae at batang babae. Pero hindi na ngayon. Pakinggan mong babaeng ito. Ngayon, mas galit pa ako dahil nalaman ko lang na nagsinungaling pala sa akin ang Police Scotland kamakailan. Nang makita ko ang mga pulis kaninang umaga o hapon na rin, sinabi nila sa akin na 2 lalaking asyano ang umatake sa isang tao sa paradahan ng sasakyan. Dalawang lalaking Asyano. Naghahanap ng 2 lalaki, 2 lalaking asyano. Mga kabataang lalaki, sa totoo lang, siguraduhin mong tama yan. May nag-message talaga sa akin dito. Dahil nandun sila. Nakita nila ang buong nangyari, 'di ba? Pasensya na talaga ako sa babaeng 'yon at sa mga kaibigan niya na nakasaksi nun, kasi talagang nakakakilabot. Pero hindi 2 lalaki ang umatake sa isang tao. Isang grupo 'yon, isang grupo ng mga asyano na mga lalaki, mga 15 hanggang 20 sila, lahat sila may dalang kutsilyo, machete, golf club at nananakit ng mga tao. Oh, 'yun ang nangyari. 'Yun talaga ang nangyari. At para sa mga taong nakasaksi nun, nakakatakot talaga 'yun. Kaya sobrang galit ako dahil nagsinungaling ang mga pulis. Alam mo 'yun, puwede naman niya gawin. Siguro ayaw lang niyang makita 'yun sa harap ng bata, 'di ba? Sa totoo lang, pinagtatakpan ng mga pulis ang mga kriminal na ito sa ngalan ng social cohesion, sa ngalan ng pagpapanatili ng kapayapaan. Ewan ko, naalala niyo ba to mga pare? Sabi nila, sumusunod lang ako sa utos. At sinabi sa atin na hindi katanggap-tanggap na dahilan yon noong Nuremberg trials. Naniniwala akong darating ang London trials. Magkakaroon ng pananagutan. Bakit? Tingnan mo ang balitang ito. Na-cover ko na ito dati pero may nangyari pa. Panoorin mo, nangyari ito sa Glasgow. Yung nasa kanan ay isang migranteng Sudanese. Ginahasa niya ang isang batang babaeng Scottish na natagpo ang tumatakbong hubad sa kalsada. At hulaan mo, pinalaya siya habang nakapiyansa. Inisip ng hukom na ayos lang siyang palayain. At hulaan mo, pagkatapos siyang palayain, inilagay siya sa isang bahay dahil malinaw na nakatira siya sa isang bahay na pinopondohan ng mga nagbabayad ng buwis. Nalaman ng mga tao, kaya nagprotesta sila. Panoorin mo ito. You fucking beast! You fucking beast! Fucking beast! Fucking beast! These protecting bastards! Fucking wait till it's your daughters, eh? Ang tanong ko ay, hindi nakatanggap-tanggap o hindi na praktikal na basta na lang isang tabi ang mga taong ito bilang mga panatikong dulungkanan. Hindi na talaga siya mabebenta. Pasensya na, sa tingin ko, yon ang pinakaangkop na salita. Hindi na nila pwedeng sabihin na puro mga racist na dulungkanan lang ang mga ito dahil lang may itim na gumawa ng krimen na parang walang puting gumagawa rin ng krimen. Hindi na siya mabenta o may epekto mga pare. Palagi ko itong sinasabi kasi, ilan sa atin matagal na dito at sapat ang edad para itanong, nasaan ang mga racist na tao noon? 20 taon na ang nakalipas? Bakit hindi nila tayo tinakot 20 taon nang nakalipas? Kung naging racist sila, anong dahilan nun? Tingnan nyo ito ngayon. Ang mga pulis ay aktibo talaga. Tingnan nyo ang tapang. Tingnan nyo ang pagiging macho ng mga pulis pagdating sa pagharap sa mga lokal. The last one of them! You're shaggling wings, mate! You're shag choking! You ain't got straight! You agree with that? What do you agree with that? Is that what you have today? See, this Hindi ko maintindihan sinasabi nila, pero mukhang galit sila.
You think you can wear that fucking vest? What, take it from the ball? May ilan pa nga sa kanila na pumasok ng sapilitan dito sa pasilidad na ito. Mukhang nahihirapan na ang mga pulis. Bakit kaya hindi sila natatakot kung sakaling mag-alsa ang buong bansa? Bakit hindi sila natatakot sa araw na yon? Ano ang gagawin nila kapag dumating na yon? Sa puntong yon, may mga tatalikod na mula mismo sa hanay ng kapulisan. Doon nagsisimula ang revolusyon, mga pare. May ilang opisyal na ayaw sumunod sa utos. Alam ko namang ito ang gusto ng publiko sa Britanya. Kaya nila pinapahiya ang kapulisan. Bakit nito ginagawa sarili niyong mga kababayan? Pero kapag may isang kilusang popular na populista, sinasabi ko sa inyo, darating ang panahon na tatanggi na ang mga pulis na sumunod sa utos. Ganito ang nangyari kahit sa mga bansa sa ikatlong mundo. Ganito nagsimula ang Arab Spring. Nang inutusan ni Hosni Mubarak ang tinatawag niyang mga tagapagpatupad ng batas. Napaputukan ang mga nagpoprotesta sa Tahrir Square, tumanggi sila. Hindi nila ginawa. Ganyan palagi nagsisimula ang mga revolusyon, mga kaibigan. Panoorin ninyo ito. Inaresto nila siya. Tingnan ninyo kung gaano sila katapang. Hinuli nila siya. Tingnan ninyo ang mga taong ito. Sinusubukan nilang iligtas ang kapwa nagpoprotesta. Isang araw, kapag may 1 milyong tao na lumabas at nagsabing tama na, sobra na. Tama na? Sobra na. Ano ang gagawin nila pagkatapos noon? Napanood ko ito sa GB News. Panurin mo, ipapatugtog ko. Sandali, bago yan, panurin mo muna ito. May isa pang video, panurin mo ito. Mark fucking Coventry, he's like, oh, one bit in there and there's one bit in that flat, I know, it's disgusting and it's not happening anymore. Well, make your stand because Terrorised for 2 days in that fucking news. Nobody done it. She was terrorised for 2 days in that fucking news. Nobody done a thing, but you're all here now. swept it under the carpet, the community. Aye. Why Why don't you do that? You don't just say Why were we not notified? Exactly. So see that? That's what it's fine. So The police were there, the community were notified. you Why told you shut up? asked why you See if it was a white man. See if it was a She white was man. going to keep it fucking quiet. Everybody was told to keep it quiet. Hindi ko alam ang sinasabi nila, pero ang ganda talaga. Aksanton que escocés. people are fucking racist. See if there was a white man. And they're still around you sitting right here. Totoo man o hindi, ito ang paniniwala ng tao. Kung baliktad ang sitwasyon at puting lalaki yon, makikita natin na ibang-iba ang pamantayan ng pulisya at hudikatura. Lahat ay mag-iiba. Parang baliktad ang mundo natin. Isang Aprikano migranteng taga-Chad ang umamin na ginahasa ang 12 anyos na babae, pero pinalaya ng mga otoridad sa Pransya kaya nagtungo siya sa UK. Ito ang pinakamalaking industriya ng rape tourism na pinapadali ng mga politikong Kanduranin at Europeo. Nakakatakot, tapos magtataka pa sila kung bakit galit ang mga tao. Maging ang mga survey ng opinyon ay nagsisimula na magpakita ng lubos na ibang larawan. Dati, ang ganitong pananaw ay hawak lang ang maliliit na grupong nasa gilid. Lagi namang may mga nasa dalungkanan at sobrang racist na tao. Dati, 20 taon nang nakalipas, mga racist lang o nasa dulungkanan ang may ganung pananaw. Pero ngayon, lahat na sinasabi yon. Bakit? Kasi totoo, hindi talaga naghahalo ang mga kultura. Pinabayaan na tayo ng mga politiko. Ginawa nilang parang third world na basurahan ang dating magagandang bansa at hindi pa rin sila tumitigil.